Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay i-share ko sa inyo kung paano nga ba ako nag-start sa aking YouTube channel. So, year 2015 nung nagpunta ako ng Dubai, and nung nagpunta ako ng Dubai ay hindi na talaga ako nakakanood ng TV. So, ang libangan ko lang doon talaga is cellphone and manood ng video sa YouTube. So, that time, ang usually pinapanood ko sa YouTube is yung, kung alam nyo yung AFV or yung America's Funniest Video. So, yun lagi yung pinapanood ko kasi nakakatawa siya and nakaka-relax. And yung mga luto-luto, mga ganyan, kung paano lutuin yung gantong pagkain, yan yung mga usually pinapanood ko. And then, hanggang isang araw, napadpad ako sa video ni Lloyd Cadena. And natuwa ako doon sa video niya. And simula nun, isa-isa ko nang pinapanood yung mga videos niya hanggang sa mga latest videos niya. And nung time na yun, hindi pa ako nakapag sign up or nakapag-register dito sa YouTube. Wala akong account sa YouTube, basta manonood lang ako. And pag hindi ka nakapag-login or hindi ka naka-register dito sa YouTube, is hindi ka makaka-comment. So, nung nanonood ako kay Cadena, is gusto kong mag-comment sa video niya. So, nag-login ako or nag-register ako dito kay YouTube para maka-comment ako. So, habang nanonood ako ng mga videos, mga random videos sa YouTube, merong suggested video na lumabas dun sa YouTube feed ko. And yung title niya is, Magkano ang sahod ko sa YouTube? And dun ko na-realize na parang, okay, pwede palang sumahod sa YouTube or pwede siyang pagkakitaan yung YouTube. So, ganun yung iniisip. So, pinanood ko yung video na yon and dun ko nalaman na ang dami palang requirements na kailangan gawin para sumahod kay YouTube, and hindi siya ganun kadali. Kasi, kung titingnan mo parang gagawa ka lang ng video tas kikita ka na, pero sa loob nun or yung process nun is hindi siya ganun kadali. So, parang medyo na down ako doon sa side na yun, sa part na yun, kasi parang sabi ko hindi ko kaya kasi that time is nag-work na ako sa Dubai. So, yung magfo-focus ako na gumawa ng video, lalo na't wala pa akong idea sa paggawa ng video, sa paggawa ng thumbnail, ganyan. So, sabi ko hindi ko kaya. So, yung time na yun, parang inalis ko na siya sa isip ko na okay, hindi para sa akin yung YouTube. So, fast forward, inalis ko na nga sa isip ko yung pag-YouTube, and then syempre nasa Dubai ako, so that time talagang kung saan ako magpunta is kinukuhaan ko ng pictures, ng videos, ganyan. May mga memories sa akin yung mga lugar na pinupuntahan ko, ganyan. And then 2020 ay ito yung time na nasa duty ako and kasama ko doon, may ka-work ako. And then nung time na yan, malapit na akong magbakasyon sa Pinas. And then, bigla niyang na-open sa akin yung part ng YouTube na parang sabi niya is gusto niyang magkaroon ng YouTube channel. So, yung ka-work ko kasi, yung asawa niya is marunong mag-craft or carve pala, marunong mag-carve, yung ice carving, fruit carving, yan. So, silang mag-asawa is may talent sa ganun kasi sumasali sila sa contest, ganyan, talagang nananalo sila sa mga contest. And that time naisip ko na kung balak niyang magkaroon ng YouTube channel and ipopost niya yung mga fruit carving, ice carving, ganyan, yung mga journey nila sa contest, is magandang magandang content sa YouTube kasi nga 'di ba may talent sila. Tas ako sabagay sa isip ko na kung ako gagawa ng YouTube channel, ano yung magiging content ko? Tapos, bigla niyang na-open sa akin yung part na since uuwi nga ako ng Pinas that time, bakit hindi na lang yung surprise video or reaction ni mama na umuwi ako ng Pinas, ganun. So, naisip ko na, oo nga no, parang magandang content yon, magandang idea yon. So, nung time na yun, pinaplano ko na sa isip ko kung paano ko gagawin, kung paano ko gagawa ng video, ganyan. So, after nun, wala na, hindi ko na ulit siya naisip. So, nung araw na uuwi na ako ng Pinas, so, ayun, nagpipicture na ako
sa airport, ganyan, sa Dubai airport, ganyan, sa taxi, sa lahat. Basta dinadocument ko lahat ng journey ko pa uwi. Pero hindi dahil para gawing YouTube video. Basta kasi nga wala na sa isip ko yun eh. Basta iniisip ko lang remembrance, ganyan, na pauwi ako ng Pinas. And then, ayun, kinuntsaba ko yung kapatid ko and yung pinsan ko na tulungan ako dun sa surprise para kay ma'am. So, after 3 days, so, syempre may mga ganap-ganap na sa bahay and nag-notify na yung cellphone ko na puno na or puno na yung memory ng cellphone ko. So, that time, in-scroll ko yung buong gallery ko and sabi ko, imbis na i-delete ko siya, what if gawan ko na ng video and i-post ko sa aking YouTube channel para at least may remembrance ako na parang if gusto ko siyang panoorin, at least nandun siya nakapost sa YouTube channel ko. So, yun yung unang naisip ko. Kaya, that time then is, naghanap na ako ng mga editing app, kung paano mag-edit. Sa YouTube din, nag-search ako paano mag-edit, paano gumawa ng thumbnail, ganyan. So, yan yung mga basic na pinanood ko para magawa ko sa aking YouTube channel or sa aking first video. So, alam nyo ba guys na yung aking 2 minutes plus na first video sa YouTube is inabot ako ng 3 days kasi grabe ang hirap mag-edit. Kung first time ka or first time mong mag-edit and wala kang ka-idea paano mag-edit, paano mag-cut, mag-overlay, ganyan. Sobrang hirap as in. Kaya inabot ako ng 3 days that time para lang ma-post yung isang 2 minutes plus na video sa YouTube kasi andyan yung time na hindi pwede yung music, na-copyright ako, tapos hindi ko alam paano mag-cut, mag-overlay, ganyan, paano mag-transition. So, ang daming naging problem dun sa unang paggawa ko ng video. So, after na mga problems na yun, parang na-realize ko na ayoko na, suko na ako kasi ang hirap pala. Imagine yung maiksing video, inabot ka ng 3 days, tapos ang dami mong problemang na-encounter and what more pa, kung may gusto ka pang i-post ulit, tapos mahirapan ka ulit ng ganun. So, sabi ko, ayoko na. Sumuko na ako ng time na yun. Hindi ko na tinapos yung pag-edit ko kasi sabi ko, ang hirap talaga, sobrang hirap. Alam niyo yan guys, siguro na-experience niyo yan. Pero after 2 weeks, since that time is nag-pandemic na, so nag-lockdown. And na-realize ko na, what if simulan ko na, i-push ko na, kumaga, saan ba ako mararating nitong pagpupursige ko sa YouTube. So, that time is tinuloy ko na and dun ko na na-post yung aking first video sa aking YouTube channel. And alam nyo ba guys, alam nyo yung feeling na to, na every time na tumataas yung views dun sa video mo, parang ang sarap-sarap sa feeling na okay, may nanonood pala, may nakakanood pala. So, nung time na umabot sa 100 yung video ko na yun, parang sabi ko, okay, parang 100 na tao na yung nakanood sa video na yun. So, parang that time is natuwa ako and parang naging way siya para ma-motivate ako. Kasi, habang tumataas, nakikita mo yung views na tumataas, parang, okay, parang, alam mo yun, ang saya sa feeling and hindi mo ma-explain, pero parang na-motivate ka na mag-post ulit ng So, after nung first video ko, medyo matagal ulit bago ako nakapag-post ng panibago kasi hindi ko na alam kung ano yung next na ipopost ko. Since, medyo mahihain ako magpakita sa, mag-video ng nagkasalita. Tapos sabi ko, anong mangyayari kung hindi ako nagpapakita? Tapos, paano makakapag-post ng video? So, yun yung naging problema ko that time kasi hindi ko na nga alam kung ano yung next na ipopost ko. So, that time, nag-search na ako sa YouTube na paano tumaas yung subscribers, videos, views, na kahit hindi ka nagpapakita. So, andyan, may napanood akong isang international vlogger na nagsuggest siya na if ganun nga yung gusto mo, yung hindi ka magpapakita sa video, is ang gawin mo is mga tutorials and games. So, nung time na yun, wala pa akong alam sa tutorials and wala pa akong alam sa games. So, sabi ko, so, paano na? Wala na, parang end na ba agad, ganyan. So,
Nung time na yun, hindi ko muna siya finocus yung sa sinabi ng vlogger na yun na games tutorials. Hindi pa ako nag-focus doon. So, that time may mga dogs kami and nanganak. So, nagkaroon ng mga tuta, ganyan. So, yun muna yung mga next na vinlog ko. And then, nung time na din yun, sumikat din yung Mobile Legends. So, nung time na yun, inaral ko siya. Inaral ko muna siya bago ako nag-post ng video sa YouTube. And bukod doon, so sabi ko, kung ito lang ipopost ko, parang nakaka-boring naman. So, naghanap pa ako ng ibang games na pwedeng i-post para at least, 'di ba, may ibang option na pwedeng mapanood, hindi lang yung Mobile Legends. So, doon, nag-start, mag-download ako ng PUBG. Una yung PUBG yung nilaro ko, pero hindi ko siya pinost. Hindi ko alam kung pinost ko siya dito, pero alam ko hindi ko siya pinost dito. And then, next is yung Call of Duty. So, mas nagustuhan ko yung Call of Duty, kaya doon ako nag-focus. Inaral ko muna siya, nilaro ko muna siya before ako mag-post ng video sa YouTube. And before, ginamit ko din yun na nag-live ako habang naglalaro para tumaas yung watch hours ko. So, bukod doon, naglaro din ako ng Brawl Stars. So, kung alam niyo yun, Brawl Stars. Ngayon, hindi ko na siya nilalaro. Pero I think, okay pa yung game na yun ngayon. And, ang dami. Basta mga games na pwedeng ma-post. Basta lang may ma-post. So, yun lang yung inisip ko that time. Any games, basta may ma-post ako. And, yung mga games na yun, dun din ako nakapag-live para tumaas yung watch hours ko. Kahit walang nanonood sa live ko, sige, naglalaro lang ako. Ganyan, para lang tumaas yung watch hours. Kasi since pandemic nga that time, so marami ka ng time para, alam mo yun, aralin, simulan yung YouTube channel mo, kung paano mapataas yung watch hours, ganyan, may idea ka na kung paano magka-revenue, kung paano magka-ad. So, that time, inaral ko na din siya and may idea na ako. So, unti-unti ko na siyang ginagawa. So, kaya, post lang ako ng post kahit anong video, tas pinapanood ko yung sarili kong video para tumaas yung views and yung watch hours ko. Hanggang sa sumali ako sa mga GC, sa mga groups sa Facebook, sa Messenger, ang dami kong sinalihan para lang tumaas yung subscribers, matulungan ako sa watch hours. So, alam niyo yan, napagdaanan natin yan. So, ayun lang muna guys for today's video. Bibitinin ko muna kayo sa kwento kung paano ako nag-start sa aking YouTube channel and magpo-post ako ng another video para sa continuation. So, ayun lang guys and maraming salamat sa pakikinig.